i-file ng aking candidacy bilang isang senador, ngunit independent. Sapagkat gusto ko pong maging susi ng dapat natin gawin. Napaka-importante po ng COVID na ginagawang pananayaya para malaman po ng lahat ng ating mamamayan na iisa lamang po ang daan tungo sa tagumpay ng bansa. Yun po yung pagkakaisa. Wala pong buwang ang pag-aawayan dito. Kagaya po ng nangyari sa amin sa House of Representatives. Napansin po ninyo ang inilalaban mula sa katwiran, katarutan, pati po yung sarili natin kunin ayaw na po nilang sundin. Sila pa po ang nagalit sa akin nung pinaalala ko sa kanila na nagkakamali po kayo sapagkat hindi nyo ginaganap mismo ang ating mga tungkulin. Sino ba po maniniwala sa atin na tayo'y makagagawa ng magagandang batas kung ang mga tungkulin po natin ay hindi po natin. Kaya ngayon po ay napakarami po ang nananawagan na lumalakas po yung tinig na sana po ay magkaroon ako ng pagkakataon na makapaglingkod sa mas mataas na sangay ng ating pamahalaan. Ako po ay nakiusap sa ating mga kababayan at marami na po ang gusto ko. Lumalakas po yung boses na yun. Ang dami po ng mga taong sumama sa akin sa araw na ito. Galing din po yung media na dati po ay hindi mo pinapansin. Ngunit ngayon po, dahil po sa pagpunta nyo rito ngayon, kung pwede ko lang halikan kayong lahat gagawin ko. Maraming salamat po sa inyo lahat. Yun pong palagi kong minimiti ay kailangan maibaba po natin ang presyo ng kuryente. Matagal na panahon ko pong ginawa ito, ngunit sa napakarami mga kalaban po sa House of Representatives, yung 10 panukalang batas ko po na meron pang matching na 12 resolution tungkol po sa pagbaba ng kuryente ay hindi po natupad sa dami po ng mga kalaban. Napakarami po ng mga kalaban doon. Ang interes po ng maraming mga oligarko ay nandoon po. Kung minsan po pati yung mga kasama ko ay ayaw na po nila akong tulungan sapagkat ang tinitingnan nila ay sarili din po nilang interes. Gagaya po nung nangyari itong huling araw na. Ang sabi ko, huwag po ninyong papapasukin ang Davao Light diyan sa lugar ng Nordeco. Huwag din po ninyong aalisin ang management contract ng Samselco. Mamamatay po yung electric cooperative na yan. Magbubunga po yan ang pagtaas na naman ng kuryente. Alam po yung ginawa nila. Tinanggal po nila ako sa komite para hindi ko na po maipagpatuloy. Naisip ko nga po, palagay ko, pag nasa Senado ako, hindi naman mangyayari ang palagay. So dito ko po gagawin. Kung tayo po ipapalarin, dito ko po gagawin ang lahat ng ito. Pati po yung tubig, nakikita po rin yun. Sa mga probinsya po, yung mga joint venture na ginawa po sa pagitan po ng private companies at saka po yung tinatawag na water district. Imbes na po maging matino at maging episyente ang pagsisilbi ng tubig at bumabasa ng presyo ng tubig, kabaligtaran na po ang nangyayari. Ang dami pong nagre-reklamo. Ang ating pong education napabayaan po. Ang ating agriculture napabayaan po. Ano ang gagawin natin? Hindi po magawa ang lahat. Ngunit magsisilbi po tayo ng mabuting halimbawa kung ako po'y magkakapalan na ako po'y ma-elect na isa sa miyembro ng ating susunod na Senado. Kung yung ano lang sa dami sa kanina na hindi ka talaga atras doon, dahil yung itong pagtakbo ko ngayon ay talagang wala nang atrasan. Kahit ano bang sabihin nila, kahit na yung survey nila, ilagay nila ako sa pinakahuli, walang atrasan ito. Sapagkat hindi naman ako naniniwala sa mga survey na yan. Sir, may tiwala po ba kayo sa eleksyon? Kasi nung unang question natin umiwan. Meron po. Nakita ko po yung pag-asa. Nakausap ko po yung pinaka-mataas na opisyal ng ating COMELEC. At mula sa kanya, nakita ko po yung kanyang katapatan nung kami po ay magpulong. At ako po ay naniniwala na kailangan po natin silang bigyan ng pagtitiwala. Kailangan po kasing makapagdaos tayo ng isang malinis, makatotohanan
at kakita-kitagan ang mapapanaligan ng eleksyon. Ito lamang po ang paraan ng demokrasya na nalalaman natin para yung pong boto ninyo, yung kapangyarihan ninyo ay manaig. Hindi po mabuti na yung boto ninyo na pinagsama-samang boto yung mapapaniwala. Ngayong araw na ito, magmula po noong October 1, napansin ninyo. Ang dami pong tao pumunta rito para mag-file ng kanilang COC. Sana po maintindihan ninyo ang kahalagahan ng pagpapile ng COC. Ang dami pong mga tao ngayon lang, nakita po natin ang makasabay ko na nag-file ng COC. Ang ibig po sabihin niya, nagtatangka na naman sila. At sila'y nag-uumpisa na pumirma ng kasunduan sa inyo sapagkat sila ay maglilingkod sa inyo. Ngunit yung kontrata ngayon, sagrado po yun. Hindi po makukumpleto yung kasunduan na yan, yung kontrata, kapag yung boto hindi po nyo ibinigay. Kailangan po manatili sa inyo. Tingnan po ninyo sa mga mata yung mga kandidato. Kung yung kontrata na kanilang gustong ipapirma sa inyo sa pamamagitan ng boto ay gagawin nila. Tingnan po ninyo sa mga mata, marami na po kasing pagkakataon, marami ng tao ang pumunta sa inyo. Paulit-ulit, ngunit yung kontrata ay hindi tinupad. Hanggang ngayon, marami pa tayong problema. Yun po ang kahalagahan ng pag-file ng COC. Kontrata nila sa taong bayan, kailangan po nilang panagutan. Salamat po. Maraming salamat, sir. Alam po ninyo, nung 14th Congress pa yun, matagal na yun. Isa po ako sa nag-file sa batas na dapat kontrahin ang King Dynasty. Nakakalungkot pong ibalita sa inyo. 14th Congress pa po yun. 19th Congress na po ngayon. Hindi man lang po na-refer sa committee. Wala pong kagustuhan ang mga kasama ko na magpasa tayo ng batas. Ang sabi nila sa akin, ikaw naman, Kong Dante, gagawa ka pa ba ng batas na laban sa atin? Eh tayo interest natin ang nilalabanan mo, hindi ganun na saligang batas. Sabi na saligang batas, bigyan po natin ang pagkakataon ng lahat ng Pilipino na makapagsilbi sa ating bansa. Wala po tayong monopolyo. Hindi po pwede ang isang pamilya. Tatlo ang senador, dalawang senador, mag-ina, magkapatid. Hindi po dapat mangyari yun. Ngunit, kasalanan din po kasi ang taong bayan. Kaya ang sabi ko po sa inyo, makatingnan po ninyo yung kontrata, tanongin niyo po sila, lalong-lalo na po yung maraming beses nang pumunta sa inyo para ipapirma sa inyo yung kontrata. Yung boto po ninyo ay yun po yung signature nyo sa kontrata. Bago po kayo pumirma, tandaan po ninyo, tingnan po nyo sila sa mga mata. Tanungin nyo, pangatlo mo na punta sa akin, pang-apat na. Itong kontrata ba'y pinanagutan mo? Tingnan po ninyo at pakinggan po ninyo kung ano sagot. Bahala na po kayo kung pipirma pa kayo ng kontrata. Dapat po pumirma kayo ng kontrata sa bago na. Sa bago, baka sakaling nagkaroon po kayo ng pagkakataon, mag-iba po kayo lang. Sir, pabor po ba kayo sa hair follicle test sa mga tatakbo po? Ang kinakailangan po para panagutan nila yung katwiran na lahat po ay hindi nagdroga, hindi lang hair follicle siguro, pati po siguro. Ang kinakailangan po, kailangan kasi ipakita nila na hindi lamang sapat ang kanilang kakayahan, pati po yung karangalan, pati po yung dignidad na angkop na kanilang posisyon, na kanilang gustong ibigay sa kanya sa pangyayari, dapat po ay panatilihin po yung pagtitiwala sa kanya. Attorney, may tanong lang po ako dito. Attorney, yung masasabi niyo po sa pag-declare ni Arasi na hindi na daw tutuloy sa pagpamayor sa Davao at gusto na lang yung tuloy niya sa Comelec. Anong masasabi ko? Opo. Siguro tanongin natin si PRRT sa mga. Yan. Hintayin natin siya. Maraming salamat po, Senador! Ano masasabi niyo, sir, na si Mayor Baste, ni PRRD, na susuportan kayo? Ano po masasabi niyo?